Inanyahan ko po ang lahat na tumayo. Purihin natin ang Panginoon. Sa umagang ito, let's worship our God through our hearts. The best way to communicate, Lord, the best way to communicate our God is through our hearts. Yung mga boses natin, baliwala yan kung wala sa puso. Let's worship our God through our hearts. Sa umagang ito. Hallelujah. Time to worship. Oh God. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day. Every time we confess you are God, one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those Who gladly choose you now. Oh God. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Go. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those Who gladly choose you now. One day. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh God. Come on, church. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Oh God. Come, just as you are before your God. One day. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day. Come on, church. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Isa pa, one day. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come. Come, now is the time to worship. Oh come, give your heart to God. Come, now is the time to give your heart. Come,
God with all our hearts, all your mind, with all your soul. As we continue to worship our God, bigyan na natin lahat. Bigyan na natin lahat like there's no tomorrow. Panginoon, my life is yours. All of me is yours, oh God. Forever and forever, my life is yours. Lalong-lalo na ang puso ko, Panginoon. Lalong-lalo na ang puso namin, oh God. Will be forever yours. Hallelujah. Jesus. Broken and lost, you found me. No hurt have been my way, you healed my wounds. Cold as a child and righteous, you broke the power of sin and freed my heart. Save me. Save me, and I will be forever yours. You made me free to be forever yours. Oh, Jesus. Sin of self and rescue, you opened up my heart to know your voice. Yes, thank you, Lord. Held by the power of freedom, you broke all lies and hung in your truth. You saved me, come on, church. Save me, and I will be forever yours. Made us free, Lord. You made me free to be forever yours. You saved me. You saved me, and I will be forever yours. You made me free to be forever yours. I will love you, God. I will love you, God. I will stand in worship. I will give you praise. To you my hands are raised. I release my pride, a living sacrifice. You are my delight. To you I give my life. I will love you, God. I will stand in worship. I will give you praise. To you my hands are raised. I release my pride, a living sacrifice. You are my delight. To you I give my life. Church, you save me. You save me, and I will be forever yours. Forever yours, Lord. You made me free to be forever yours. You saved me, Lord. You saved
Save me, and I will live forever yours. You made me free to be forever yours. I will love you, Lord. I will love you, God. I will stand and worship. I will give you praise. To you my hands are raised. I release my pride, a living sacrifice. You are my delight. To you I give my I will love you, God. I will stand and worship. I will give you praise. To you my hands are raised. I release my pride, a living sacrifice. You are my delight. To you I give my love. Love you, God. I will stand and worship. I will give you praise. To you my hands are raised. I release my pride, a living sacrifice. You are my delight. To you I give my Listen pa, life. we love you, God. I will love you, God. Yes, Lord. I will stand and worship. I will give you praise. To you my hands are raised. I release my pride, a living sacrifice. You are my delight. To you I give my life. Oh, Oh, to you, Lord. oh, we give Oh, to you, Lord. we give you Jesus. Oh, to you, Lord. We give you our night. Give you our life. Give you our hearts. Tingnan niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Oh, yes, Jesus. Our spiritual ears, the ears of our hearts, Oh, yes, the eyes of our hearts are open na God, Panginoon. yes, oh, Jesus. Communicate with us through our hearts. Oh, God. Oh, Lord, give you all our hearts, give you all our soul. Yes, oh, Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Panginoon. Hallelujah. You worship. Worship you. This is my desire to honor you, Oh, Lord. Lord, with all my heart. I worship you. Worship you. All I have Within
on, church. This is our desire. This is my desire To honor you, Lord. to honor you, Lord, with all our hearts. Lord, with all my heart. We worship you, Lord. Worship you, all I have within me is I give you praise. All that I adore is in you, is in you, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way on us. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Come on, church. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your Lord, way. have your way in me. Lord, I give you Lord, my we give you our heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you Come on, my church. heart. I give you my soul. Let's worship our God with our I hearts. live for you That's the way He alone. communicates to Every us. breath through our that I hearts. take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way on us. Have your way in me. Lord, I give you my heart. Oh, Jesus. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Every breath that we take. moment I'm away. Lord, have your way. Lord, we give you our Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, we give you I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. We give you all Lord, our have your way in
Jesus. Oh, we offer our lives to you, Jesus. Yes, we offer our lives to you, God. Oh, thank you, Lord, for your presence. Oh, thank you, Lord, for your presence. We adore you. We lift your name on high. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa patuloy na paggabay mo po sa iyong mga anak. Tanggapin mo, Lord, ang aming po mga papuri, ang aming po mga pasalamat. Ang buhay namin ay sa iyo, Diyos. Patuloy po namin iaalay sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ikaw ang aming Diyos na mabuti. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Patuloy na gumagabay at inaaraw kami. Ano man ang aming mga sitwasyon, ano man po ang aming mga kalagayan, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil patuloy na ikaw, patuloy kang gumagalaw at gumagawa sa aming po mga buhay. Kaya sa oras na ito, Diyos, hayaan mo na sa araw na ito, as we continually worship you, as we continually lift your name here in this place, Lord, nasaan man kami, ano man po ang aming mga kalagayan sa mga panahong ito, patuloy namin kang pupurihin, patuloy ka namin itataas, patuloy ka namin luluwalhatiin, at ang aming po mga puso ay tunay nga, Panginoon, ay binibigay namin sa iyo. We offer everything to you, Lord God, sa iyong lahat sa aming mga buhay. Lord, inaamin namin, wala po kami magagawa, wala ka sa aming pong mga buhay, kaya kailangan ka namin. At patuloy namin sinasabi sa iyo, Diyos, sa aming buhay, ikaw ang patuloy na maitaas, ikaw ang patuloy na malwalhati. Salamat po, and we offer everything to you, ang lahat ng aming pong gagawin sa panambahan po ito. Ayos namin, Lord God, na ikaw ang maitaas at ikaw ang makita sa aming buhay. Salamat po sa buhay ng bawat isa na kasama po namin ngayon sa aming pong panambahan. May ginagawa ka sa aming mga buhay, may ginagawa ka sa aming kaya Lord, tanggapin mo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat at ang lahat ng pagdakila. Ikaw lang, Panginoon, ang aming tinataas sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Isang magandang araw po sa bawat isa. Yan. Welcome po sa ating online worship service. May we have a better, brighter, and blessed day. Ang akin pong panalangin ay patuloy na talagang maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Maranasan po natin yung pong patuloy na paggawa niya sa atin pong mga buhay. Dahil tunay nga po, buhay ang ating Diyos at meron po siyang magandang ginagawa sa ating mga buhay. Amen po? Pakisabi nga po, kung may katabi ka dyan, pakisabi, buhay ang aking Diyos. At dahil buhay po ang ating Diyos, di ba? Patuloy na talagang umasa po tayo ng mga magagandang bagay na talagang mangyayari po sa atin. Bagamat alam po natin ngayon, talagang marami pa rin pong kahirapan na pinagdadaanan. Okay lang po yan mga kapatid, basta't kasama natin si Lord. Amen? Dumaan man tayo sa mga pagsubok, dumaan man tayo sa maraming mga kahirapan, alam natin, God allowed everything. Inallow ni Lord, hinayaan po ni Lord na mangyari ang lahat ng yan, and whatever His purpose, kung ano man po yung purpose niya, ano man po yung layunin ng Diyos kung bakit pinadadaan tayo sa ganito mga sitwasyon, okay lang po yan. Basta't lagi nating sasabihin, basta't kasama ka namin, Lord, sige, dadaan po kami. Hahayaan namin na mangyari ang lahat ng ito kasi alam naman po namin hindi mo kami pinababayaan at patuloy mo kaming gagabayan sa lahat ng mga nangyayari po sa atin. Kaya muli po, isang magandang umaga, magandang araw po sa bawat isa. At narito po tayo, talagang nais po natin na patuloy na mapakinggan ang tinig o mensahe sa atin ng ating Diyos. Katulad po kanina, di ba, sa ating pong pagsamba, ito po ay prayer, panalangin po natin na talagang sa buhay natin, siya lang talaga ang kumilos, talagang inaamin natin na talagang wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya magpasalamat po tayo kasi sa ganitong mga sitwasyon, di ba, patuloy nating nasasabi, patuloy po nating na ihahayag sa Kanya ang laman ng ating mga puso. Kaya mapalad po tayo dahil
kasama po tayo ngayon sa atin pong panambahan. Kung may katabi ka po dyan, pakingitian po at pakisabing mapalad tayo kasi sa araw na ito, patuloy tayong kakausapin ng ating Diyos. Amen? Ready na ho ba kayo? Handa na ho ba tayo sa atin pong sa mensahe sa atin ng ating Panginoon? No, mga kapatid, ang aking pong dalangin, this is my prayer, whatever we hear from God, anuman po yung mensahe, kahit minsan paulit-ulit po, yan, yung mensahe na naririnig natin, ang tingnan po natin doon ay yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, sa buhay mo. Yan, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Bakit po sinasabi niya ito? Bakit paulit-ulit, di ba? Na ipinapaunawa at pinapaliwanag sa atin ang mga bagay na ito. Kasi nga, meron siyang gustong talagang ipaunawang maigi sa atin. Kaya nawa, sa araw na ito, mas luminaw pa ang mga mensahe po na gusto po ng Panginoon na ipahatid sa atin. Thank you, Lord. Yan, sige po. Atin pong buksan muli, yan, ang unang Korinto, yan, 1 Corinthians chapter 2, yan, verses 9 and 10. Hayaan po natin na mas lalong luminaw, yan, ang mga salitang ito na gusto po ng Panginoon na talagang ipaunawa po sa atin. Ano po sabi dyan? Yan. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. But God revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Yan. So nawa, ito pong mga salitang ito ay patuloy na talagang hindi lang tumimo, hindi lang ipaalala sa atin, kundi mas maintindihan pa natin yung pong nais ng Panginoon na ipaunawa po sa atin. So dito po makikita natin, sabi nga po doon, God prepared something great for those who love Him. Yan. May inihanda po na magandang bagay ang atin pong Diyos sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Tanong ko po, sino po dito yung mga nagmamahal sa Diyos? Mahal niyo ba ang Diyos? Okay. Pakisabi po, may inihanda si Lord sa akin. Pakisabi po, may inihanda si Lord sa akin. Yan. Based po doon sa verse na binasa po natin kanina, sabi doon, di ba, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, o sumagi daw sa isip ng tao yung mga bagay na gustong ipahayag sa atin ni Lord. Ano nga kaya yun? Ano nga kaya yung gustong ipaunawa, ipahayag ng Panginoon? Na sabi doon, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig, hindi pa daw natin, hindi pa sumasagi sa isip natin, o maaring hindi pa natin nararanasan. Yan. Pero, tinan po natin sa verse 10. Ano po sabi sa verse 10? Yan, sabi po sa verse 10, but God revealed it to us by His Spirit. Brothers and sisters, this is one of God's revelation through this verse. Ito pong talatang ito, sa verse 10, makikita po natin dito na it was already prepared and revealed by His Spirit. Yan. So sabi po doon, sa verse 9, may inihanda. Tama? Prepared. Ngayon, dito po sa verse 10, but God revealed it to us by His Spirit. Yan. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa ano ba yung pinrepare ni Lord? Yan. He prepared and He revealed to us. Meron pong inihayag ang Panginoon. May inihanda at meron pong inihayag ang Panginoon sa atin sa pamagitan po ng Kanyang Espiritu. So yun po ang topic natin ngayon, prepared and revealed by His Spirit. Yan. So mga kapatid, sa oras na ito, alam ko na marami na pong ipinaliwanag sa atin si Lord, ng mga nakaraang mga aralin natin, yung ating pong mga personal devotion, di ba? Yung pong mga araw-araw na pakikipag-usap natin sa Kanya. Marami po talaga at sinasabi talaga sa atin na meron siyang inihanda sa atin. At ngayon po, sa araw na ito, hayaan po natin na talagang mabuksan lalo ang atin pong mga mata sa mga revelations na gusto pong ihayag sa atin ng ating Panginoon. Yes, meron po mga bagay na dapat na maunawaan tayo sa mga nangyayari po sa atin. At isa po sa napakaganda na dapat na maunawaan po natin ay yung po sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Yan. Sige po, dito po meron po tayong makikitang napakagandang bagay na ibinigay po sa atin ng ating Diyos nung siya po ay nakilala natin. Kung sino man po, yung talagang mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, meron pong
ipinahayag sa atin ang Diyos sa pamamagitan po ng 2 Peter chapter 1 verse 3. Ano po 'yon? Tingnan po natin. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Yes, brothers and sisters, napakagandang pangako, napakagandang mga salita na kung saan kung atin lang talagang iintindihin ito at patuloy na ilalagay sa atin pong mga puso, makikita natin. Di ba sabi nga doon, ano man daw yung kailangan natin, His divine power has given to us everything. Pakisabi po, everything. Yan. Everything we need for a godly life. Yan. Lahat daw ng kailangan natin para sa isang maka-Diyos na buhay, para sa isang buhay na maayos, isang buhay na talagang punong-puno ng kabutihan ng atin pong Diyos ay ibinigay na po sa atin. Pakisabi nga po sa katabi mo, ibinigay na sa atin. Sabi doon, His divine power has given us everything we need for a godly life. Kung gusto po natin talaga na mabuhay ng matuwid, mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, kapatid, the day na tinanggap natin si Jesus sa atin pong puso, nandun na po yun. Kumbaga, meron na siyang ibinigay sa atin ng mga kakayanan, ibinigay na po niya sa atin yung pong mga kailangan natin para po talaga mabuhay tayo ng may katwiran, mabuhay po tayo na nandun po talaga naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Yun nga lang man po, ang nakakalungkot, minsan hindi yun nauunawaan ng mga tao, lalong-lalo na nung mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nag-i-struggle po tayo. Yan. Maraming mga panahon na talagang nag-struggle tayo in doing good. Parang may mga times na nakakapag-compromise pa rin tayo, pero kung tutuusin, kaya naman pala natin talaga, ayon po dun sa talatang yon, kaya nating mabuhay ng matuwid kasi binigay na po sa atin ito ng atin pong Panginoon. Kaya lang, yun nga po, meron po kasing mga nangyayari sa atin na kailangan talagang mas malinaw nating maintindihan kung bakit hindi nangyayari yung mga dapat na mangyari. So tingnan po natin, yan. Bakit nga ba minsan hindi nangyayari yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? And tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Yan. Meron po sinasabi dito na dapat na maintindihan natin para mas makita natin talaga na lumalakad tayo ayon po doon sa kalooban ng Diyos. At bakit hindi natin nagagawa yung mga dapat na ginagawa natin bilang mga nakakilala kay Lord? Meron po lang dahilan. Ano po yun? Tingnan po natin sa talatang ito, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ang sabi po doon, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he knows them because they are spiritually discerned. Yan. Yun daw pong mga natural man. Ibig sabihin, ito po yung mga hindi pa nakakakilala, o yung natural na pagkatao natin na hindi pa naboborn again, o hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Yan. Sabi nga sa talatang ito, sinasabi po sa atin na the flesh cannot discern nor receive the things that God has prepared. So kahit na meron pong sinasabi tayo na may inihanda na si Lord, may inihayag na si Lord sa atin, pero pag tayo po'y nabubuhay pa rin sa laman, yan, hindi ho natin maiintindihan to. Hindi natin ito matatanggap. Whatever preparation that God has made, meron mang inihanda ang Diyos, pero yung flesh po natin, yan, yung sabi nga, the natural man or the unsaved person, and even the carnal Christian, ito po, sana maintindihan po natin. The natural man, the unsaved person, and a carnal Christian cannot see these things. Hindi daw makikita ng mga hindi pa talaga na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung mga tao na hindi pa nakikipag-ugnayan sa Diyos, and even those carnal Christians. Ang sino po yung mga carnal Christians? Ito po yung mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano sila. Yes, sinanggap nila si Jesus sa puso nila, pero hindi nila binibigyan talaga ng pagkakataon ang Diyos sa buhay nila. Yan. These are the people who make decisions,
based on what the flesh is telling them, kung ano yung sinasabi ng flesh nila, they operate out of the, sabi nga, yung 5 senses, 5 natural senses, kung ano yung nakikita, kung ano yung naririnig, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung, di ba, yung 5 senses natin. Ito yung mga tao na dun lang nakabase. Yan, dun lang sila nakabase. Pero, mga kapatid, the spiritual man, yan, ito po yung kailangan po natin. Yung ito pong mga tao na nakakilala na sa ating Panginoon, sila po yung sinasamahan ng Holy Spirit, and they are the ones na talagang sumusunod sa anumang sinasabi ng banal na espiritu. Yon. So kailangan po talagang maging maayos ang spirito natin. Kaya nga ang una po dapat na nangyayari, ma-born again tayo. Kailangan isilang po muli tayo, isilang po tayo sa spirito, yung walang alam dati about the Spirit of God dahil wala tayong koneksyon kay Lord. Ngayon po, dapat magkaroon po tayo ng koneksyon sa ating Panginoon. The spiritual man, yung tunay na Kristiyano, yan. Ang tunay na Kristiyano is very sensitive, yan, to what the Holy Spirit is saying and doing. Yan. Ang tunay pong Kristiyano, ito po yung mga Kristiyano, ito po yung mga tao na that they have ear, meron silang tenga na nakatuon sa tinig ng Diyos. And whatever decisions na ginagawa nila o gagawin nila, ito po ay based dun sa narinig nila sa Diyos. Yun. So, di ba sabi ko nga kanina dun sa binasa natin, wala pang nakarinig, wala pang nakakita, wala pang nakaunawa. Pero, sabi dun sa verse 10, God revealed it, inihayag na ito sa mga nagmamahal sa Kanya. So mga kapatid, kung tayo po ay tunay na talagang nagbukas ng puso sa atin pong Panginoon, we can be, sabi nga, sensitive to what the Holy Spirit is saying and doing. Magkakaroon talaga tayo ng discernment o sensitivity, kumbaga madali natin, mararamdaman, yon, the right term, mararamdaman kaagad natin yung udyok ng banal na spirito. Kaya mga kapatid, sa panahong ito, hayaan po natin na talagang maging malapit tayo sa atin pong Panginoon. Kasi ang isang, sabi nga, ang isang tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo, at kung tumanggap man, pero nabubuhay pa rin sa carnality, yan, ang magiging parang basihan yon ng kanilang buhay ay yung mga nakikita lang nila dito po sa paligid nila o naririnig nila sa paligid nila. Pero kung ikaw, yan, ay talagang tayo po ay nakakilala na kay Lord at talagang inaayos natin yung atin pong relasyon sa Kanya, unti-unti po makikita natin talaga yung kalinawan, yan, kalinawan ng Kanya po mga salita na pinapaunawa sa atin at yung spirito natin na nabuhay dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung mag-uudyok sa atin. Yung spirit man natin, yung spiritual man, yung inner being mo na nakikipag-connect sa atin pong sa Diyos, ito po yung makikinig yan sa atin pong Diyos. At ito pong katawan natin, tayo po ay susunod sa udyok ng spirito natin na nakaugnay sa espiritu ng Diyos. Yan. Diba sabi nga doon sa verse 10, but God has revealed them to us through His Spirit. Yan. So, ito makikita po natin talaga na si Paul, kasi si Paul po ang may sulat po noon, dito po sa binasa natin kanina, ay talagang sinasabi niya sa atin, yan, how the Holy Spirit knows everything. Alam ng banal na spirito ang plano ng Ama sa atin. Yan. Alam ng banal na spirito ang plano ng Diyos sa atin. So gusto po ng spirito na ipaunawa sa atin ito para talaga tayo, di ba, na sinasamahan niya, yan, ay talagang maganap. Yan, maganap kung ano man ang kalooban ng Diyos sa atin. So hayaan po natin na sa umagang ito, patuloy na magpahayag. Yan, magpahayag po ang Diyos sa atin through the Holy Spirit. Yan, let's welcome the Holy Spirit. Yan, sabihin po natin ngayon, Holy Spirit, we need you. Kailangan ka namin sa oras na ito. Pwede po, sandali lang po, mag-pray lang po muna ulit tayo. And let's ask the guidance of the Holy Spirit. Believe, brothers and sisters, that the Holy Spirit is in you right now, in our midst right now, and He wants to minister to each one of us. Yes, Lord God. Yes, Holy Spirit. Yes, we acknowledge your presence. We acknowledge you right now, Holy Spirit. Yes, continue to reveal yourself unto us. Ito po ang nais namin sa umagang ito, sa araw na ito, na
ang kapahayagan mo, Panginoon, ay talagang hindi lang namin marinig ng aming pong mga tenga, kundi makapasok ito sa aming pong mga puso. And we ask the Holy Spirit, fill us right now. Fill us. Hayaan mo na mapuspos kami ngayon ng iyong Santong Espiritu at maunawaan namin, Lord God. Yes, give us your wisdom. Give us your understanding. We acknowledge, Lord God, that apart from you, we can do nothing. Wala po kami magagawa. We need you right now. We need you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. What does the Spirit of God reveal? Ano ho ba ang inihahayag ng Espiritu sa atin through this verse, doon sa binasa po natin kanina at mga babasahin pa po dito po sa Corinthians. Number 1 po, nung sabi nga sa verse 9, di ba, wala pa daw nakakakita, wala pang nakakarinig. So, the Spirit of God will reveal things no one has seen or heard. Ihahayag niya ang mga bagay na hindi mo pa nakikita at hindi mo pa naririnig. Ano yon? Ewan ko. Siyempre, ang Holy Spirit lang, di ba? Ang magsasabi noon sa atin. Kung bukas ang ating spiritual ears, kung bukas ang ating spiritual eyes, kung bukas lalo na ang ating pong mga puso, may mga bagay na ihahayag ang Espiritu sa iyo. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa narinig. So, brothers and sisters, nawa, mahayag yan ngayon, makita mo at marinig mo. Yan po yung number 1. Things no one has seen or heard. Number 2, na inihahayag o ihahayag ng Espiritu sa atin. Number 2 po, deep godly things. Ang sabi po sa verse 10, but God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even, di ba? The deep things from God. Yung lalim, yung mga malalalim na bagay na gusto po ng Panginoon na ipaunawa sa atin. Ito po yung mga bagay na naririnig natin o nakikita natin during our intimate relationship with Him. Yung pong pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Pag meron po tayong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, lalalim din po ang mga revelations na naririnig natin mula sa Kanya. Naintindihan po? Lalalim po ang mga kapahayagan ng Espiritu sa atin kung ang atin pong relasyon sa Kanya ay patuloy po nating palalalimin. Sino pong gagawa nun? Ikaw po, kapatid. Lahat na nakabase sa iyo. How you deal with God, how you talk with God, diba? Paano ka makitungo sa Diyos, paano ka makipagniig sa Kanya. Yan. Kapatid, the Spirit will reveal, sabi nga, deeply godly things. Mga malalalim na mga bagay na kung saan pagmumulan ng iyong kabanalan at ng iyong katwiran. Kaya napakahalaga po na laliman pa din po natin yung atin pong pakikiugnayan sa atin pong Panginoon. Number 3, things given freely by God. Ano pong sabi doon sa 11 and 12? For who among men knows the thoughts of man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. We have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God freely given to us. Yan. So mga kapatid, ano man yung binigay ng Diyos sa atin, yan, ano man po yung gusto niyang ibigay, sabi nga rito, things given freely by God, kung ano man po yung ibinibigay ng Diyos sa atin, alam niyo po, bigyan lang natin ng kalayaan ang ating Panginoon. Yan. Hayaan po natin na makagalaw ang spirito ng Diyos sa atin. Kasi for those people who really love Him, who really give their lives to Him, we will understand the things of God. Yan, mauunawaan po natin. Pero doon sa mga hindi pa tinatanggap si Kristo sa kanilang mga puso, they will not understand. Mga kapatid, those who have Him, those who are saved, talagang binigay na ang buhay nila sa ating Panginoon, will understand the things of God. And those who do not, ibig sabihin, ito po yung mga tao na walang panahon sa Diyos, yan, they will not understand. Hindi nila maiintindihan ang mga katuruan ng Diyos, hindi nila maiintindihan yung lalim ng mga kapahayagan ng ating Panginoon.
At ito rin po, dito po sa binasa rin natin, makikita din po natin na this teach us that the Holy Spirit is the key person in the believer's life for understanding spiritual things. Mga kapatid, para maintindihan natin yung mga spiritual na mga bagay na nangyayari po at mangyayari sa atin, we need the Holy Spirit. Kailangan po natin ang paggabay ng banal na spirito sa ating mga buhay. We have to always acknowledge Him. Yan. Kailangan maintindihan natin kung ano po yung gusto niya na ipagawa sa atin. We must clearly understand. Alam niyo po, kaya po ng banal na spirito talaga ipaunawa sa atin yung mga bagay na gusto po niyang ibigay sa atin pag tayo po ay talagang bukas sa Kanya. Yan. Actually, hindi naman ho lahat ng mga mystery sa Biblia, yan, ay, kumbaga, hindi naman kailangan ihayag sa atin lahat eh. Di ba? Kung ano lang yung kaya mo ngayon. Yan. Para sa akin, marami pa. Talagang maraming sikreto, maraming mga mysteries dito. Ako, 30 years na po ako sa Panginoon, mahigit 30 years na po ako na nakakilala sa Kanya. Na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, alam ko na lahat ng mga nakasaad sa Bible. Marami pa akong hindi alam. Marami pa akong hindi natutuklasan. Yan, alam ko marami pang ihayag si Lord sa akin. Yan. Kailangan lang po talaga na magkaroon po tayo ng panahon na ayusin po yung spirito natin o ipaayos natin. Kung ngayon po medyo na naliligaw tayo o na tawag niya na hindi natin maintindihan kung ano nangyayari, kung ano yung mga mensahe sa atin ng Panginoon, ipaayos po natin. Paayos po natin ang atin po mga spirito. Kasi we must be, sabi nga, spiritually fit. Yan, para makatanggap po tayo ng mga spiritual na mga bagay. We need to be, sabi nga, spiritually fit. Ibig sabihin, ayos ka spiritually, dahil ayos ka spiritually, kaya po ng Diyos ipahayag sa iyo, 'di ba? Kaya ng Espiritu ibigay sa iyo ang gusto niya. Kaya mo, parang gano'n. Dahil spiritually fit ka, kaya mong tanggapin. Kasi pag hindi ka spiritually fit, baka baka mahasap ka, 'di ba? Parang ganoon, baka dahil sa overwhelming power na ibinibigay ng Diyos sa iyo, hindi mo kaya. Yan. So, we need to be spiritually fit so we can handle the spiritual things that the Holy Spirit will give unto us. Kailangan po mga kapatid, kasi pag hindi, baka sumabog ka, yan, baka maging mali ang atin pong interpretasyon, maging mali ang atin pong mga pag-handle natin, di ba? Bibigyan ka ng kapangyarihan, alam naman po natin that the Holy Spirit will give us power, di ba? Pero kung hindi ka spiritually fit, hindi ka ready, baka yung power na ibibigay sa iyo ay mawala lang, matapon lang, masayang lang, at hindi maging pakinabang. Yan. So, we need to be spiritually fit so that we can receive, we can handle right, ma-handle natin ng tama kung ano man po yung ibinibigay o ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Pang-apat po na matatanggap natin through the Spirit of God is things spoken in the Spirit. Ano po yung sabi sa verse 13? Ano po yung sabi sa verse 13? This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual thoughts in spiritual words. Yan. So, may mga sinasabi po ang Espiritu sa atin. Meron pong pinapaunawa siya. Ano man po yung nababasa natin sa kanya pong salita, mas ito po ay binibigyang linaw ito ng banal na Espiritu sa atin. At kailangan yan na yung nga, kaya nga 'di ba, pansinin po ninyo paulit-ulit yung sinasabi na ang may pandinig ay makinig. Ibig sabihin, kailangan talaga ayos yung pandinig natin. Tama? Kailangan ayos yung spiritual eyes natin kasi paano kung nagsalita siya tapos hindi ka naman ready, 'di ba? May ipinakita siya pero hindi ka naman ready. Eh sayang lang din 'yun. Although alam naman natin na pagka sinabi at ginawa ng Lord 'yun, may mga tao talagang pagpapalain siya. Kaya lang na-miss mo siya. Ito po mga kapatid, parang nakakalungkot, 'di ba? Nagsasalita si Lord, nagpapakita siya, meron siyang mga malalalim na kapahayagan. Pero hindi mo maintindihan. Some people understand because they are spiritually fit. Some Christians understand because they are ready. Pero ikaw, di ba? Paano kung hindi ka ready?
Tapos eto, di ba? Ang ganda-ganda. At ang very powerful. Yung kumikilos ang Holy Spirit powerfully. Kaya lang, dahil hindi ka handa, na-miss mo siya. Yan. Hindi mo siya na-enjoy. Yun. Hindi mo na-enjoy yung blessing, yung truth, spiritual truth na pinapahayag sa atin ng Espiritu. Kasi alam niyo po mga kapatid, meron pong mga tinatawag na yung true disciples and false disciples. Yung mga genuine disciples and mga pseudo disciples. Narinig niyo na ho ba yun? Yung pseudo? Yan. Ibig sabihin po ng pseudo is not genuine o kaya fake. Meron pong mga false disciples, false teachers, false apostles, claiming that God is speaking to them, pero hindi naman talaga. Yan. Ito yung pong mga tao na nasa church, nagbabasa ng Bible, nagsasabi nagpe-pray naman sila, but they really don't understand. Yan. Yung hindi nila naiintindihan talaga yung lalim ng sinasabi ng Panginoon. Ito din po yung mga tao, kahit na nasa church, sinasabing Christian sila, pero hindi nakikita ang bunga. Yan. Talagang marami pong mga Kristiyano o nasabi Kristyanuhan, di ba? Na talagang sinasabi nila na they are Christians pero hindi naman nakikita talaga yung mga bagay na gustong sabihin o sabihin natin na gustong ipagawa sa kanila ni Lord kasi they are not spiritually fit at talagang hindi nila matanggap yung mga yon. So I hope and I pray in this season, ito pong sa kapanahunan po natin ngayon na nangyayari po itong mga bagay nito kasi dito po lumalabas eh. Alam niyo po ba, lumalabas ang tunay ng mga Kristiyano, ang tunay ng pagka-Kristiyano mo pag dumadaan ka sa apoy, pag dumadaan ka sa mga challenges. Kasi nga, mas naipapakita mo yung pagiging totoong Kristiyano, pero pagka hindi, lumalabas yung talagang natural na ugali mo. Yan, dumarating yung time na imbes na unawain mo ang sitwasyon ng ibang tao, nagagalit ka pa, nakikipag-away ka pa, o kaya bato-bato sa langit tamaan, wag naman pong magagalit. Pero pwede po kayo magsisi. Yan, di ba parang gano'n? Ngayon po, uso-uso ngayon yung di ba sinasabing community pantry. Yan. Bato-bato sa langit, tamaan. Ano po? Alam natin that this is a blessing coming from God. Di ba? Mga tao na hinipo tapos na natuwa na magbigay dahil nga sa tawag niyan blessings na natatanggap nila kay Lord and they are willing to share. May mga tao po na talagang nag-coordinate, parang ganoon. Meron po mga magagandang puso. Yan. Although, syempre, alam naman po natin na may mga nababalitaan tayo na they take advantage. Yan. Pero, para sa akin, di ba, ito po isang strategy, yan, plan ng mga tao, even Christians, some of us here, alam ko, meron tayong ginagawa din po na ganyan. Kasi ito po yung ito po yung isa sa pagpapakita, di ba? Pagpapakita ng pagmamahal natin sa kapwa. Yan. Kaya lang, meron po mga tao at nakakalungkot, may mga Kristiyano, di ba, na parang hindi ko naman sinasabing tawag niya, wag niyo pong gawin. Yan. Kaya lang, siguro sa sobrang hirap, sobrang, sabi natin, sobrang talagang kahirapan, ay nawawala yung pagiging Kristiyano nila. Yan, na nakikipag-away yung iba. So sana naman hindi ikaw isa yun, no? Na nakikipag-unahan, sabi ng social distancing, wala yun. Basta makakuha mo lang yung gusto mo makuha. Hindi ho dapat gano'n. Yan. Yung maliliit ba na bagay, yung sa mga maliliit na bagay na dapat na ipinapakita natin ang ating pagiging Kristiyano, minsan na nahuhulog tayo. Minsan na nakikita yung pagiging hindi ko masasabing fake Christian, no? Kasi baka na tukso lang, pwedeng gano'n. Kasi meron po talagang mga fake Christians. Yung sinasabing pseudo-disciple na kunwari disciple sila, pero yung puso nila, iba pala ang interest nila. At ang interest nila ay para sa sarili nila, para makilala sila, yan, tapos magawa nila yung mga sariling interest nila. Yan. So, I pray, brothers and sisters, na yung mga revelations ngayon, na ibinibigay sa atin ng Banal na Espiritu. Kahapon po, kung kayo po ay umattend ng ating pong prayer assembly, isa yan sa binigay. Para sa akin, I claim this, na
one of the ni-reveal niya sa atin, ipinahayag niya sa atin, o ibinigay niya sa atin. God prepared, diba sabi ko nga sa inyo, God prepared and now He is revealing. God prepared something and He is now revealing. Inihayag na po niya. At kahapon po sa prayer assembly po natin, isa sa inihayag niya sa atin, yan, at inaangkin ko po yon, kiniklaim ko po yon, na the Holy Spirit is guiding us to experience deep, sabi nga parang malalim na na pangunawa about His discernment. Yan, the gift of discernment. Yan. Ngayon po, sa panahong ito, kailangan talaga po natin. Kailangan natin ang banal na spirito na kumilos at mapakilos natin. Kapatid, kikilos po ang Holy Spirit kung hinahayaan natin na kumilos po siya. Hindi ho siya kikilos, di ba? Yes, He has spoken, nagsalita na po, sinabi na po sa atin yan ng Panginoon, ipinahayag na po sa atin ang mga bagay na ito na kailangan po nating mag-respond ng tama sa Kanya. In conclusion po, nasa conclusion na po ako. What God has prepared is now revealed. Inihayag na. Di ba? Pinahayag na sa atin ng ating Panginoon. Ang tanong, di ba? So what's next? Ano ang susunod nating gagawin? Ito na. Yung inihanda ng Diyos, diba? Inihayag na niya. Anong ating gagawin? Ano po kapatid ang gagawin natin? As part of our response, bilang pagtugon po natin sa atin pong Panginoon, we have to act. Kailangan po ng action. Pakisabi po sa katabi mo, gagawa na. Kailangan gumawa na tayo. Vision, di ba? Sabi ko nga, nung mga nakaraang linggo, ang dami-dami na po nating tawag niyan, pinag-aralan about vision, what is vision, paano magkakaroon ng vision, di ba? Anong dapat nating gawin doon sa vision, di ba? Marami na po, at nagpakita na talaga ang Panginoon sa atin. Yan. Mamaya po, tingnan natin kung mapapakita ulit natin yung vision na kita nung mga nakaraang mga linggo. So, vision plus action equals production. Naintindihan po? Vision plus action is production. Equals production. Ibig sabihin, kung ano man po yung natanggap natin, ano man po yung pinakita sa atin ng Diyos, at hanggang ngayon may ipinapakita pa rin, pero sa tingin ko, wag muna nating tingnan yung mga iba pa. Ito munang nakaraan. Di ba para kasi baka dagdagan na naman eh. Huwag muna tayo maghingi na maghingi. Yan, ng Lord, anong gagawin namin? Eh yung mga pinahayag ni Lord sa atin na hindi pa natin ginagawa, madadagdagan lang na madadagdagan yung hindi natin ginagawa. So, kung ano man yung pinakita sa atin ni Lord, action na po natin. Amen? Vision plus action equals production. Makikita po natin ngayon ang bunga. As we act upon the Word of God, the vision that God has given us. Kung ano man po yung pangitain na binigay at pinagkatiwala ng Diyos sa atin, hayaan po natin na lakipan natin ito ng paggawa. Lakipan natin ito ng aksyon kasi gusto ni Lord ibigay ang bunga. Ibig sabihin, ang resulta, makita po natin. There will be, naniniwala po ako na magkakaroon talaga ng fruitfulness yung mga ginagawa po natin, yung mga pagsunod na ginagawa natin sa atin pong Panginoon. Tayo po ay pagpapalain ng atin pong Diyos at ipapakita din po niya yung bunga ng mabubuti nating gawa. At makikita talaga ang liwanag ng ating Diyos. Kung babalikan po natin yung isang vision na ipinakita po sa atin during our prayer assembly, natatandaan po niyo yung bintana, di ba? Yung bintana na kung saan madilim ang paligid, tapos maliwanag. Ayan, nandyan po, nakikita po natin, di ba? Madilim ang paligid, pero ang loob maliwanag. Sabi ko nga, di ba, nung una nating pinakita to, ang sabi para ako excited ako, parang ano kaya meron sa loob? Parang may nagaganap eh. Malamang may nagaganap. Hindi pwedeng walang nagaganap diyan.
Pinakita yan ni Lord sa atin. So, ibig sabihin, may nagaganap. May nangyayari sa loob na ikatutuwa natin at magiging masaya po tayo. Ma-enjoy natin whatever God is doing, whatever the Holy Spirit is working, is doing inside, di ba, yung sa loob nung bahay na yan, na kung saan gusto po ng Panginoon talagang ma-enjoy po natin. At sa gitna ng kadiliman, magliwanag po tayo. Para sa akin, isa. Yan. Although alam ko marami pong revelations, magpipray po tayo, pero isa po sa revelation talaga ni Lord is hayaan nating makita ang liwanag ng Diyos sa atin. Di ba? Liwanag ng mabubuting gawa. We can do good things in the midst of pandemic, in the midst of crisis. Yan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako makakilos kasi hindi ako makalabas, hindi ako maraming limitasyon. Pero kapatid, we can still do good things. Yan. Kahit na nasa bahay tayo, kahit na limitado po tayo ng mga ginagawa po natin, naniniwala po ako, in God's way, in our own little way, yan, sa maliit na pinagagawa o gagawin natin para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, the light will shine. Ibig sabihin yung liwanag po ay ang sinag ng liwanag ng Diyos ay makikita po sa atin. Yan. Bilang mga mananampalataya, I am encouraging everybody, kahit na nasa bahay ka, do good things, gawin mo ang dapat mong gawin bilang isang nanay, bilang isang anak, yan, bilang isang kung ano man po ang ginagawa natin, may nakakalabas man po tayo o hindi. Alam ko, meron pong strategic ways, yan, meron pong paraan, yan, para gumawa tayo ng mabuti. Yan. Isa na nga ho yun, yung nakikita natin ngayon, di ba? Yung mga namimigay, yes, kung may kaya kang ibigay, sige, ibigay mo, di ba? Yan, doon naman sa mga gustong tumanggap, marami po ngayon. And even the church, tayo po, meron po tayong mga ganung mga ginagawa ngayon. Just ipaalam lang po natin. Yan. And ito po, let the Holy Spirit, yan, parang hayaan natin na i-reveal ni Lord sa atin. Di ba sabi nga kahapon, discernment, yan, meron pong kakaibang discernment na ibinibigay ngayon, ibinigay sa atin ang Holy Spirit. Kaya kailangan po mga kapatid, ipag-pray natin na isa ako. Parang, Lord, I want that. Holy Spirit, I want that. Kasi gusto ko makatulong sa iba. Na kahit na nandito ako sa bahay, pag sinabi mong gawin ko ito, parang udyok ng Holy Spirit, sige, gawin kaagad natin. Di ba? Hindi yung puro reklamo tayo, puro lagi tayong galit, naiinis tayo. Yan. So hayaan po natin na nasa araw na ito ay talagang makita po natin talaga yung pong gusto na ipakita sa atin ng ating Panginoon. I believe right now the Holy Spirit is really working. He is really doing something good in our lives. So I pray, pag-pray po natin na sa umagang ito, as we allow the Holy Spirit na talagang yan, sa umagang ito, hayaan po natin na talagang patuloy na talagang ipakita ng banal na spirito sa atin yung pong nais niya na ipakita po sa atin. Sige po, let's pray. Manalangin po tayo. Let's pray po. Hallelujah. Salamat nga Panginoon sa oras na ito. Salamat Lord God sa lahat ng ginagawa mo sa aming pong mga buhay. Thank you Holy Spirit. Truly, thank you for preparing something good in our lives. Naniniwala po kami na talagang merong magandang ginagawa ang banal na spirito sa aming mga buhay. At ngayon nga, Lord God, as you reveal it to us, hayaan mo na talagang gawin din naman po namin ang aming pong parte. Thank you, Lord, sa mga mag-respond sa iyo ngayon. Hayaan mo, Lord God, na talagang makita namin, makita mo din, Lord God, ang yung mga anak na nag-respond at gumagawa po at ginagawa ko ano man ang kalooban mo sa aming po mga buhay. We really need you, Lord God. We really need you. Holy Spirit, we need you. Lalo na po sa panahon ito na kung saan, Lord God, talagang nais mo na talagang kumilos kami, O Diyos. Salamat po. Thank you, Holy Spirit, for continually revealing yourself unto us and empowering us. Alam ko po na talagang ini-empower mo po kami. Patuloy, Panginoon, na talagang pinupuspos kami ng iyong banal na spirito upang tunay nga
na magawa namin ang lahat ng nais mo. Here we are, Lord God, and truly asking you for your wisdom, for your understanding, revelation, and even the discernment, Lord God, namin na talagang sa atin po talaga, Lord, na talagang iparanas sa amin. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na inspirasyon, anuman Panginoon, Have your way. makita na Lord, naman I give you my heart, give you my soul. alay, I live for you alone. Every breath that I take, for empowering moment I'm away. talagang patuloy na Have your way. talagang makikita sa Panginoon. Lord, I give you my heart, Lord God, give you my soul. salamat po sa oras na ito. I live for you Lord, alone. Every breath that our I life is yours. We take, give you our life. moment I'm Sa'yo namin away. nagkakatiwala ang aming pong mga puso, ang aming Have your way. have your own way, Lord. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. We give you our best. Salamat po. Give me my soul. In Jesus' name we pray. Amen. For you alone. At ngayon po, That I take. tayo po'y dadako sa ating pong communion. Ready na ba tayo? Our communion. Naka-ready na po ba ang ating pong mga elements? Yan. Give me my soul. Okay na po? Yan. Live for you alone. Basahin ko po muna sa unang Korinto, chapter 11, 23 to 25. Ang sabi po dito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa oras pong ito, hayaan po natin na talagang as we eat this bread ay talagang patuloy na makakilos po ang atin pong Diyos sa atin pong buhay at talagang hindi lamang maalala natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo na namatay siya para sa ating mga kasalanan, kundi hindi lang sa atin, kundi para din po sa iba. So as we eat this bread, alalahanin po natin ang iba din po mga tao na kailangan at kailangan nila ang atin po. Yes, Lord, sa oras ito, as we eat this bread, salamat po sa kaligtasan, salamat at pinaunawa ang iyong mga salita, ang iyong pag-ibig, na kung saan talagang nais mo na hindi lang kami ang maligtas, kundi ang maraming mga tao. Kaya ngayon, Lord, here we are as we eat this bread, God. Salamat po sa iyong pag-ibig, salamat sa kaligtasan, at hayaan mo na talagang ma-impart din po namin ang love mo sa ibang tao at maramdaman din nila na mahal mo din po sila at nais mo silang iligtas. Salamat po sa kaligtasan, salamat po sa kagalingan din sa lahat namang may sakit at karamdaman sa oras na ito. Hayaan mo lumaloy, Lord God, ang kagalingan at kalakasan na kailangan po. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Gayun din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Thank you, Lord God, sa iyong dugo na nabubudo sa krus ng Kalbaryo, na kung saan, Panginoon, hindi lang kami nilinis ng aming mga kasalanan, kundi, Lord God, talagang ang dugo mong ito ang patuloy nga na nagbibigay sa amin ng katwiran, nagbibigay sa amin ng kabanalan, nagtuturo sa aming patuloy na mabuhay ng naayon po sa iyong kalooban. And thank you also for your protection. Alam namin na walang gawa ng kaaway ang mananaig sa aming mga buhay.
patuloy, Lord God, na talaga magtatagumpay po kami kasi patuloy mo kami iniingatan at patuloy na ginagabayan. And thank you, Lord, for we continually apply the blood of Jesus over us, over our families, our loved ones, Lord God. And we truly claim, Lord God, na talagang walang anumang gawa ng kaaway ang mananaig sa amin po mga buhay. Salamat po sa protection mo. Salamat po sa kapangyarihan mo. In Jesus' name we pray. Salamat nga Panginoon sa oras na ito. Patuloy nagpupuri kami at dinadakila ka namin. Salamat sa mga kapahayagan. At salamat din, Lord God, sa mga tao na handang sumunod sa iyo sa mga panahon ito. Alam po namin, Lord God, makakasunod po kami sa inyo dahil ang Holy Spirit ay sumasa amin. At ito, Lord God, ang talagang magtuturo sa amin para gawin namin yung mga dapat po namin gawin. Thank you, Lord, for preparing good things and thank you for revealing good things to us. And thank you, Lord God, sa mga taong ito na talagang handang sumunod sa inyo. Because the vision that you gave to us, we will act upon it and we will respond rightly, Lord God, and we will produce more fruits, Lord God. Thank you, Lord, dahil ikaw po ang magbibigay ng bunga sa amin. Ang bunga ng aming pong pagpapagal ay patuloy na ipapakita. Kung mga itinanim namin, Lord God, ay talagang aani po kami. Nagtanim kami ng mabuting gawa, aani po kami ng mga mabuting bagay. Galing po sa inyo. Salamat, Lord God. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng kailangan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at patuloy po tayong magbigay sa ating pong Panginoon. Hayaan po na talagang ipakita din po natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Sabi na, vision plus action, production. So pinakita na po sa atin ng ating Panginoon yung mga dapat po natin gawin. We will act upon it. Yan. At ang isa po sa pinapakita sa atin po ng Panginoon ay aabutin po natin ang marami pong mga tao. So patuloy na talagang magpasalamat po tayo kay Lord for blessing the church, blessing each one of us. So you can send your tithes and offering para po sa patuloy na paglaganap ng salita ng Diyos, mga gawain po niya. Mamaya po makikita po natin kung saan po natin pwedeng ipadala yung atin pong mga ibibigay para po sa gawain natin sa ating Panginoon. Gawain po ng Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa dahil meron po tayong mga nabukas na gawain ngayon kahit po pandemic, mga kapatid. God is really working, and as we move with the Spirit, marami pong lugar, marami pong mga tao pa ang babahaginan ng salita ng Diyos. Meron din po tayong pantry, kung gusto po nating tumulong, kung gusto po natin na talagang magbigay, welcome po para sa bawat isa kasi marami po talaga tayong natutulungan na mga kapatira at iba din po mga tao sa paligid po natin. Kaya salamat kay Lord. Muli mga kapatid, let's continue to ask the guidance of the Holy Spirit. Receive, tanggapin po natin, tanggapin po ninyo yung pong ibinibigay sa atin ngayon ng Banal na Espiritu at ang isa sa maayos na pagtanggap, kung talagang tinanggap po natin, is yung action natin. We will act now. Amen? Gagawa na po tayo dahil marami na pong ipinahayag sa atin ang ating Panginoon. God bless you, saints, at nawa talagang matanggap mo ang isang masaganang buhay na kung saan gusto po talaga ng Panginoon na ibigay sa atin. Kung meron po kayong tanong, yan. Kung meron po kayong mga prayer request, lagay lang po sa comment box natin. Meron po mga nagsusulat dyan sa comment box at meron po din sumasagot. May mga intercessors po tayo na handa pong tulungan kayo na ipag-pray kung ano man po yung mga gusto nyong ipanalangin. Sulat lang po sa atin pong comment box. Yan. Muli po, God bless you at patuloy na talagang ang pagsama po at ang pag-iingat ng Diyos ay sumaating lahat. Good day and God bless all of you. Yes, you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those Who gladly choose you now. Oh God. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come.
you are before your throne. One day. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those Who gladly choose you now. One day. One day every tongue will confess you are God.